Hello and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga earth signs. That is Taurus, Virgo, and Capricorn. This is for your Sun, Moon, and Rising, March 23 to 29. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, sa dulo po ng video, we have a link para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For spell works po and private reading, pwede nyo po akong i-message. At kung gusto nyo pong supportahan na lumago ang ating channel, you can click po yung join button o yung ating thanks button sa baba. Yes, ang daming pusa, diba? Okay, so my dear Earth signs, kamusta ka na ba? Okay, number 20, flying. Stay ka lang. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang magmadali. Kasi, alam mo yung naranasan nyo na yon, yung nung bata kayo, pag nag-grocery kayo, iniwan na kayo na nanay nyo habang yun ini-scan na yung mga pinamili. Ganon yung setup nyo. Kaya medyo may iba sa inyo, medyo parang natataranta. Kasi parang may timeline kayong hinahabol or andoon na may iba sa inyo nakakaramdam ng pressure. Hala, sila ganto na, or hala, okay na yung mga bagay-bagay na ganto. Bakit ako hindi pa? Gusto ko sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi niya doon, there is a time for everything, a season for every activity under the sun. So, sa Tagalog, may oras para sa lahat. May panahon sa bawat kaganapan sa ating buhay sa ilalim ng araw. Yes, hindi mo kailangan madaliin. Yes, may sarili kang timeline. And yes, andun ka sa moment na you need to stay where you are. Diyan ka muna. Huwag kang magmadali. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Hindi ka baka para palambutin. Okay? So, this card is also advising, si Card of the Flying, na actually ito yung moment of mentorships mo eh. Ito yung moment of learning mo. Ito yung moment na kung saan binibigyan ka ng chance ng universe, palalimin mo ang iyong mga kaalaman. Nabigyan ka ng chance, ito yung chance na binibigay sa universe na mag-expand ka. Kasi it's also a time of observing eh. So, parang yun nga, balik tayo sa example. Nung bata tayo, di ba? Habang naghihintay, minsan ginagawa ko noon, pinipilit kong i-compute sa utak ko yung prices. So, sinasharp ko yung sarili ko nun. And yung mga binabasa ko yung mga nandun. Kasi, ang promise naman eh, babalik eh. So, the same thing with you. Huwag mo i-pressure yung sarili mo. The promise from the universe has been given and it will be done. Now, ano ba yung crossing mo ngayon? Okay, so we have here is number 11, balancing act. Ayun na nga. Yun nga yung lumalabas din dito. You have been pressuring yourself too much. Andoon na masyado mong binibigyan ng taning yung sarili mo na, hala, dapat in 2 days maintindihan ko to. Or in the next gantong araw, dapat ganto na ako. O ma-achieve ko to. Iba-iba tayo na tinatawag na learning curve. Lahat tayo may panahon nakaalat na oras kung gano'n natin kayang maintindihan ng isang bagay. Gano'n natin kayang ma-absorb ang mga tutunan natin. So, andoon ang sinasabi sa ni balancing act. Kalma ka. Andoon kasi masyado mong pinipilit ma-achieve yung ibang bagay na hindi pa ready para sa'yo. So, the card, sinasabi ng card of balancing act din, doon ka sa mga bagay na kaya mo munang kontrolin, yung kaya mong intindihin, yung kaya mong masaklawan. Baga, kung hindi pa chance para to expand in this area, then build yourself up. How do you build yourself? Paano mo bang binapalago? Knowledge, kaalaman, karunungan. How do you achieve it? Maraming paraan, hindi lang ito sa libro, hindi lang pwedeng sa musika, pwedeng sa mga tinuturo, pwedeng sa mga napapanood mo, sa mga tamang usapan, sa pagtatanong mo, sa pakikinig mo, sa pag-obserba mo. And one of the best lessons is experience. Ano ba yung mga pinagdaanan mo? Balikan mo.
Baka may na-miss out ka na hindi mo na intindihan para magamit mo yung kaalaman at karunungan na yon para mapampalago ng sarili mo. Desire card, number 3. Wizard of Awareness. Okay. Si Cinnamon pala to. Ayan. So, ano ba yung gusto mo talaga? Andun yung point kasi, gusto mo nang, alam mo yung may mga iba sa inyo na gusto nyo nang itodo yung mga ginagawa nyo. Gusto nyo nang lumabas doon sa kung nasaan kayo. Hindi pa panahon, kapatid. Parang ano lang yan eh, hindi natin pwedeng pilitin o hindi kayang pilitin ng isang sanggol na tumakbo siya kung hindi pa nga siya natututo paano tumihaya or dumapa, di ba? May proseso tayong pagdadaanan. Kaya siguro ang dami sa inyo nagkakaroon ng ng anxiety, andoon nagkakaroon din ng mga restless nights, mahirap makatulog, kasi masyado kayong nagbibigay ng pressure sa sarili nyo. Masyado nyong pinipilit ang mga bagay-bagay na hindi pa dapat igawin. Diba? Sino mo? So, ando na sinasabi din dito ni Wizard of Awareness na actually ito yung moment of, student moment mo to. May mga bagay na kailangan mo matutunan mula sa ibang mga tao. Bakit? Kasi yun yung tutulong sa'yo to be the best version. Kumbaga, ito yung mga missing na mga bagay na para sabihin natin, to give you the chance para mas mag-grow. So, huwag kang mahiya na maghanap ka ng mga mentors doon na sila yung mga subject matter experts sa bawat larangan nila. Kasi yun yung moment, ito na yung moment mo para magdagdag ka ng trainings mo, ng knowledge mo, ng wisdom mo. Well, gets ko naman. Kasi foundation mo na. Bakit medyo iba sa inyo parang hesitant. Number 36, commitment. Okay, so sabi nga, no? Betrayal is one of the worst things na pwedeng gawin sa'yo. Yung ipagkalunya ka. Bakit? Kasi ang pwedeng gumawa lang neto sa'yo ay yung taong malapit sa'yo. Ang pwede lang maglaglag sa'yo, isang taong pinagkakatiwalaan mo. So, I get you na bakit andoon na hirap ka na magtiwala sa mga tao na nagtuturo sa'yo. Kino-question mo yon. Wala namang problema na kino-question natin. Pero, ang gawin mo kasi, sabi sa card, questionin mo siya in the sense na hindi dahil nag-uugat siya doon sa mga sakit ng pagkakalunya sa'yo dati. Pero, questionin mo dahil gusto mong maging klaro kung ano ba talaga yung gustong ipahiwatig sa'yo. Na gusto mong mas maintindihan ng mas mabuti kung ano ba talaga yung gustong ipahiwatig o para mas maintindihan mo ng lubusan yung tinuturo sa'yo. No, okay, naindigat naman natin na tama din naman na medyo maging conscious ka kung kanino ka magtitiwala. Pero, ingat lang kasi minsan sa sobra nating pinipigilan or masyado nating inaaral kung pwede ba tayo magtiwala, umaabot tayo sa punto na hindi na natin nagagawa talaga magtiwala. Na hindi na natin nakukuha oportunidad para makuha natin yung pagpapala o yung karunungan o kaalaman na dala ng sansinukob sa pamamagitan ng ibang tao. So, in short, ito yung tawag natin, proceed, pero with cautious pa rin, ha? Now, in the past, yung influential pa sa'yo, we have here 44, strength. Well, madami naman kasi sa inyo talagang nasanay na mag-isa. Andoon na ang dami nga sa inyo na hanggat maaari, hindi kayo kwento ng mga problema nyo, sinasarili nyo lang, mas pinipili nyo kayo yung nakikinig sa loobin o mga damdamin ng ibang taong nagbubukas ng kanilang puso sa inyo. Wala masama doon. Pero again, give and take tayo, di ba? Andoon na sinabi nga ni Apostle Paul sa letter to the Galatians, chapter 6, verse 2, carry each other's burden. Ibig sabihin nito, magtulungan tayo magbuhat ng bigat ng bawat isa. Hindi yung tipong ikaw lang bubuhat. Nang sa bigat na iba, bibit-bitin mo yung sarili mong bigat. Ay, darling, very wrong yun.
Kasi, bigyan mo naman din ng, again, naintindihan ko naman na because of the betrayals in the past, bigyan mo din naman ng pagkakataon yung ibang mga tao na gustong suklian yung mga naibigay mo sa kanila, yung mga naiambag mo sa kanila. Bigyan mo sila ng pagkakataon na maiparamdam na yung pagmamahal nila sa'yo sa pamamagitan ng pag-abot naman nila ng kamay. Kasi, aminin natin, earth signs, hindi lahat ng bagay is kaya natin. Kaya gusto ko yung, kaya gusto ko din yung katang 2 is better than 1. May mga naghahanap yung may katuwang tayo. Hindi naman sabing katuwang, jowa agad. Could be a friend, a family member. Actually, minsan nga pati nga hayop Kasi nag-emotional support sila. So, this is a time that give yourself the chance to get out of that kaya ko to. Sana umabot ka sa punto na sasabihin mong kaya namin to. Yung future na ikaw, we have your number 8, come together. Nga, medyo matigas pa rin talaga ulo mo. Matigas sa mga ulo nyo. Ayan. Kasi andun yung punto na pipilitin nyo pa rin. Pipilitin nyo patunayan sa sarili nyo na yes, I can. Na yes, pwede kaya ko to. Na yes, hindi ko kailangan ng tulong nyo. Lalaban ako mag-isa. Alam mo yung nagiging basag ng universe sa'yo dito. Since andoon na hindi naman niya kasi papakailaman yung free will mo, andoon ang gagawin niya, ilalagay ka niya sa mga sitwasyon na kung saan alam mo sa sarili mo na kailangan mong humingi ng saklolo. Na alam mo sa sarili mo na hindi mo kakayanin ito. Na alam mo sa sarili mo na kapag ginawa mo ito mag-isa, hindi ito matatapos o hindi maganda yung magiging resulta. So, andun yung point na wag na nating paabutin sa gano'n. Padalain nila natin ng as early as now, andoon na kaya makikinig ka sa sinasabi ng universe at andoon na ibubukas mo na unti-unti. Hindi mo kailangan madaliin sarili mo na magbukas ng iyong damdamin. Unti-unti yan, kapatid. Dahil sa bandang huli, ang importante dito is bukal sa kalooban mo yung gagawin mo, hindi yung pinilit mo lang. Yes, learning curve tayo dito. Andoon na dahan-dahan, well, kahit pagsabihin ng iba na, ang bagal naman kasi, well, kahit maliit na movement yan, importante, progress yan. Kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita to subscribe, like, and share. To watch our future videos as well. And also, kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me. And if you want to support yung channel para po lumago, you just need to click po yung either join button or yung thanks button sa baba. Pero tuloy natin yung reading mo for now. Physical environment mo, we have here is compass. Mo, yun na nga. Ang dami kasing ganap, ang daming hanash na nangyayari sa paligid mo na parang nagugulumihanan ka na bakit sila ang dami nilang ang daming nangyayari sa kanila, ang dami nilang nagagawang achievements. Okay lang yun. Kasi may silent silent growth na tinatawag kumbaga. And ito yung moment na kung saan nag-a-absorb ka ng mga bagay-bagay para sa sarili mo. Na tumatanggap ka ng mga bagay-bagay mula sa sansinukob. So, wag kang, alam mo, gamitin mong inspiration yun. Pero, more than the inspiration na ako din, meron ako nakita na gustong-gusto kong sinabi doon, papalakpakan ko yung mga taong mahal ko at importante sa akin. Hanggang umabot sa punto na ako naman yung papalakpakan nila. Let's be that supportive person sa ibang tao. Bigyan natin ng chance na, kumbaga, maging masaya tayo para sa ibang tao. Parang nangyari sa akin before, it took me how many years bago ako na-promote nun. Ang mga napopromote is yung mga kaibigan ko. Pero wala akong grudge. Andoon na kinocongratulate ko sila na talagang masaya ako. Kasi kaibigan ko sila And andoon na I am happy
happy for them. Hanggang umabot sa punto, of course, ako naman yung nakaranas na, ako naman yung umangat. At andoon na yung mga comments sa mga tao, finally, ang tagal naming hinintay, ikaw naman, para mapalakpakan ka. Diba? Huwag mong, huwag mong hayaang mag-down mo yung sarili mo. It's time for you to be happy as well. Emotional environment mo. Number 27, home. Okay, sabi nga, home is where your heart is. Kung nasaan ang puso mo, nandoon talaga ang tahanan mo. Ngayon, ang tanong, asan ba talaga ang puso mo? Asan ba talaga yung, saan ba nakalagay ngayon, saan ba tumitibok ang puso mo? So, ito na yung moment na kailangan mo magkaroon ng assessment. Siguro kaya nga, may moments of being alone at tahimik ka ngayon, pinapatahimik ka ng universe kasi ang binibuild mo is yung inner you. Kumaga sa isang gusali, hindi mo mapapaangat ang isang gusali ng ganun kataas kung yung pundasyon niya is hindi maganda. Gets mo? So, yung pundasyon na yon is ikaw. Yung pundasyon na pinag-uusapan natin is yung puso mo, yung sarili mo. Gano'n naman napalakas mo yung sarili mo? Gano'n mo ba napatatag na yung puso mo? That's the question that the universe gusto niya ibato ngayon sa'yo. Kasi, gusto ng universe this time is for you to be better, stronger, that you can aim higher. Yun yung mga tinatarget ng universe para sa'yo and for your growth as well. So, paano mag-grow paano angat yung gusali na ikaw kung yung pundasyon mo is hindi maayos o hindi pa ganun kalalim. So, babalik na naman tayo doon sa parte na kailangan mong matuto. Kailangan mong makinig. Kailangan mong bigyan yung sarili mo ng pagkakataon na maturuan, ma-mentor ng mga ibang tao na subject matter expert sa kanilang mga larangan na kung saan sila naroon. Kasi sa bandang huli, yun yung isang bagay na, sabi nga ng nanay ko, isang bagay na hindi manakaw sa'yo is yung edukasyon mo at kaalaman mo. Hopes and fears mo. Number 10, rock bottom. Of course, hindi mo naman forever na nandyan ka sa sitwasyon mong yan. Kasi andoon, parang, kumaga, ikaw ba, bibigyan mo ng isang beng-beng ang isang tao na hindi alam kung paano ito gamitin o magbibigay ka ba ng lisensya sa isang tao na ng driving license na hindi niya naipasa o hindi niya tutunan muna yung mga kailangan niyang matutunan? Diba? Hindi. Kasi nga, yun yung importante ngayon sinasabi ng universe for you. You need to make sure na yung kaalaman mo is enough. Kasi pag dumating na tong mga hinihintay mo, ready ka ba? Yun ang tanong dun Bakit may mga tao na hindi pa binibigyan ng break? Sabihin natin, financial break. Kasi wala pa silang financial education. Hindi nila alam paano gagamitin. Baka sa bandang huli, masayang lang. Or, di ba may mga napanood ako na nanalo sa US na ng lottery. Ayun. Wala in just 3 years lang yata, naubos. Nasayang. Sumalik siya sa dati niyang buhay na nung tinatanong siya, nung in-interview siya, kung mauulit yon, anong gagawin niya? Pag-aaralan ko na paano i-handle ng maayos yung pera. Same thing din sa'yo. The universe is preparing you, educating you, training you, and building you para maging karapat-dapat ka. Para pagdating nung break na hinahanap mo, pagdating nung blessing na gusto mo, magagamit mo siya, mamamaximize mo at hindi masasayang kasi dumating na So, make the most of it. Future mo. Earth signs. So, meron tayo ditong 49 talisman. So, in the future, yes, diba? Tulad ng nabanggit ko, andoon na bubuksan ng universe para sa inyo yung opportunity. Marami naman makikinig sa inyo Actually, with this yung sa future na ikaw, yung come together, madaming yung mga matigas ang ulo, magkakaroon kayo ng
realization na parang, oo nga, no, dapat pala ganito yung ginawa ko. Dapat pala maging open ako. So, although matigas yung ulo, pero in the long run, madami pa rin mag-decide, sige, trust the process ako ngayon. Papakinggan ko yung sinasabi ng universe. Kasi, with the card of the talisman kasi parang ano siya eh, charm. Ikaw yung magiging lucky charm. And ang maganda nito, what you have learned, in-apply mo, and this time, ikaw naman, babalik tayo doon sa desire card mo, Wizard of Awareness, ikaw naman ngayon, ang magiging blessing sa ibang tao. At ang gusto ko dito with the talisman, mafe-filter mo eh, sino ba talaga yung dapat kong dinidikitan? Kasi, hindi naman basehan na matagal kayo nagkakilala para pagkatiwalaan mo. So, you will find the people na kailangan mo din sa life mo para mas mapausad ka pa. Sino ba yung deities na nagpo-protect sa'yo ngayon, nagbe-bless sa'yo ngayon? So, una, we have your Eros, number 19, desire, playfulness, and a wish to connect. And also si Saturn, number 7, karma, control, and a wish to restructure. So, actually, yun yung message ng dalawang cards eh. Well, nakikita ko dito, siguro around July, possible between July to October, there are some of you na makahanap kayo ng mga tao na masabi nyo na mapagkakatiwalaan nyo in terms of training you, in building you, at mapapakinggan nyo kasi may kita nyo doon na hindi lang nila alam yung ginagawa na pero sinasabuhay din nila at andoon na sila yung, sabi natin, they will help na ma-expand yung connection mo with other people, which is a very good thing kasi growth also requires connections. So, continue what you're doing, continue on your path kasi everything is good naman para sa. Okay? So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, don't forget to subscribe, like, and share. For private readings po and spells, pwede niyo po ako i-message. To support our channel, pwede niyo pong i-click yung join button sa baba o yung ating thanks button. So, maraming salamat sa iyo. Taurus, Virgo, and Capricorn. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you very soon po. Mula po dito sa Baguio City, have a great day. Bye for now.